Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, lagapak na. Nako, PBBM naiyak pa. Palasyo, BBM tunaw sa kahihiyan na bakit kaya? Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na to. So yan mga kaubayan at eto nga pasadahan po natin ang balitang ito. Nako mga kaubayan, pero bago po natin ito simulan, isang like at isang subscribe, libre lang po yan mga kaubayan, okay? At eto nga mga kaubayan, 3%, ayan, sabi po dito ni Atty. Vic Rodriguez, patungkol po ito mga kaubayan sa trust rating, no? Sa survey ng Social Weather Station, na nagpakitang bumagsak ang ratings ng Pangulo. Negative 3% upos na mandato. Sa pinakabagong survey, negatibo na ang trust rating ni Bongbong Marcos Jr. Malinaw at walang alinlangan ang mensahe ng mga Pilipino. Wala na silang tiwala sa kanyang kakayahang mamuno at bangkaroting administrasyon. Grabe, no? Grabe po mga kababayan, negative 3%. Pampresidente pa ba ito? Diba? Mukhang hindi na pampresidente ito Kahit nga tanod, it is not acceptable to get negative result, di ba? Grabe. O ano? Yan na nga, di ba? Balikan niyo yung mga videos nating nakaraan. Sinasabi po natin dito na magne-negative talaga ito pagdating ng panahon. Eto na nga, negatibo na nga ang resulta ng kanyang trust ratings mga kaubayan. Di ba? Ano po bang implication nito? Unang-una, wala nga, kung tayo ang mga Pilipino walang tiwala sa presidente natin, no? Paano pa kaya yung mga world leaders, no? Paano pa sila magtitiwala? Diba? Kung tayo ng mga Pilipino walang tiwala sa kanya, no? O ano ba ang mga rason kung bakit talagang bumagsak ang ratings ni PBBM? O sabi po dito mga kababayan, may tatlong rason kung bakit. Una, massive corruption, ghost at substandard flood control projects, looting of public funds, unconstitutional insertions, presidential kickback, at yung pangatlo ay drug addiction, evasion from hair follicle drug test. Ayan mga kababayan, yan po ang tatlo sa mga dahilan kung bakit nagnegatibo na po. Buti pa ang trust rating ni PBBM negative, no? Pero yung hair follicle test hindi natin masabi. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin. Eto, si Vice President Sara Duterte naman nakakuha po ng plus 31. Net trust rating ni BP Sara tumaas ng 31% nitong Nobyembre, ayon sa SWS. Yan, palapakan po natin yan. Yan po ang good news mga kaubayan. Yan po ang tinatawag na good news. Kasi yung iba, diba, gawa-gawa lang yung iba talaga dyan, diba, gumagawa lang yan ng mga paraan for them to look positively, no? Pero ayun pala, negatibo na ang trust ratings. Aray ko po. Anyway, ito pasadahan pa rin po natin itong video na ito, no? Balikan lang natin kasi connected po yung susunod na ipapakita nating balita. Alright, sabi naman po dito mga kaubayan, teka lang sabi naman po dito, nako, ikulong na yan mga kurakot. Pero eto, pakinggan na nga lang natin si Sir Ted Filon. Eto po, pasok. Nakukulong si Ted
Sinasabi sa atin, yun din po ang sinasabi ng marami ngayon. Tapos na po kasi ang December 25, so ngayon po, eto na, maningil na po tayo sa kanilang ipinapangako. Nangako po sila na may maikukulong daw ho bago ho magpasko. So tapos na po ang December 25, wala pa rin po. Meron pong isang Sara Diskaya na Yes. nakakulong ngayon doon sa Cebu, Oo. sa City Jail doon, pero ang hinahanap po ng marami ay ang mga proponents. Ni isa, Wala, pa po. wala. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. O yan ha. Ayan mga kabayan. Tapos na po ang Christmas pero wala pa rin po nakulong. O nasaan na? Nasaan na yung sinasabi nyo? Ha? Wala talaga kayong isang salita dyan sa gobyerno nito mga kabayan. No? Pinaaasa nyo ang taong bayan sa mga kasulungalingan ninyo. Talagang dapat nga dito negative 100% na ito. Bakit negative 3 lang ang resulta? Negative 100% dapat yan. Mga sinungaling eh. No? Tayong mga Pilipino, hindi po tayo dapat magtiwala sa mga sinungaling. Okay? Ang mga sinungaling ay hindi po dapat pagkatiwalaan yan, mga kaubayan. Diba? Kaya yan ang resulta. Negatibo na po kayo sa inyong trust rating. Pero, eto, ikukonek po natin ito sa susunod nating ibabalita, mga kaubayan. Kasi ang balita namang ito, sabi naman po dito mga kaubayan, hindi pala Pasko. Sabi kasi kanina ni Sir Ted, tapos na ang Pasko. Wala pang nakukulong. Pero sabi naman po dito ng Communication Office, Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez. Okay, yung PCO po ito. Ito po yung communication arm ng gobyerno natin, ba? Sabi po dito, hindi pala Pasko. Sa New Year, siguradong mayroon nang makukulong ayon sa palasyo. Surely, there will surely be more thrown behind bars in the new year. Aray ko po. Alam nyo, wag na kayong mangako. No? Mas maganda wag na lang kayong mangako at gawin nyo na lang. Kasi mga kaubayan, the more they talk, the more mistakes they commit. No? Kasi hindi naman nila tinutupad. Wag na lang kayong mangako ng mangako. Pwede ba yon? Kasi, nakakapanggigil kayo. Diba? Ang gobyerno po natin ay hindi isang laro. Diba? Na pwede kayong magsinungaling palagi. No? Na pwede kayong, kumbaga, parang palagi kayo ang panalo. Diba? Hindi pwede ganun. No? Ang gobyerno natin, it is supposed to be perfect. No? But we cannot, hindi tayo pwede magkaroon ng perfectong gobyerno. There's always something, siyempre, democratic country tayo eh. May mag-against talaga. But those who against, na sinasabi po nilang mga destabilizer, sinasabi nilang tawag din ni Castro. Nakalimutan ko yung tawag ni Castro eh. No? Because of those, no? Nagiging perpekto ang isang demokratikong bansa. Dahil sa pag-oppose ng ibang element of the society. Naging balanse po ang ating bansa. Okay? Ang pagiging demokratiko natin ay nakikita. Pero, what I'm trying to point out dito mga kabayan, kung mangangako naman kayo, ito pa rin yun naman. No? Although, sanay na po tayo sa mga kasinungalingan nila, pero, bigyan nyo naman yung pagkakataon ang inyong mga sarili dyan po sa administrasyong ito na maging totoo naman kahit minsan lang. Diba? Sanay na kaming mga sinungaling kayong mga hinayupak kayo, pero bigyan nyo naman ng pagkakataon yung mga sarili ninyo na magsabi ng katotohanan. Kung hindi nyo kaya, bumaba na kayo dyan. Diba? Grabe talaga ito.
Ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan bago po natin tapusin ang video ito. Nako, mas nauna pang maubos yung membro ng ICI kaysa po sa mga makukulong, no, na mga politiko. Bakit kaya? Sabi po dito sa balita, isa na lang sa 4 na original members ng ICI ni Marcos Jr. ang natira. Aba, biruin mo yan. Bakit kaya, no? Grabe talaga itong mga ano na to. Isang malinaw na indikasyon ng lalim ng krisis na kinaharap ng committee. Ilang buwan pa lamang matapos itong itatag noong September 2025. Nako. Ang pinakahuling umalis ay si Commissioner Rosana Fajardo na nagbintiyo ngayong kahapon, Biyernes po mga kababayan. Nauna nang nagbitiw si Benjamin Magalong, aray ko, alkalde ng Baguio City at nagsilbing special advisor at pangunahing investigador ng komisyon. Umalis siya noong September 2025. Ilang linggo lamang matapos buuin ng ICI na agad nagtaas ng mga tanong sa direksyon o kalayaan ng komite. Sumunod naman si Commissioner Rogelio Babe Singson. Tapos sinundan rin ni Andres Reyes Jr. Ayan mga kaubayan. Ang tanong, bakit nangyayari ito? Bakit parang mismong yung mga pinagkakatiwalaang tao ni President Bongbong Marcos Jr. Para rin hindi nagtitiwala? Or napipressure ba sila? No, napipressure ba sila dahil dito? Dahil sa taong bayan na sigaw ng sigaw sa kanila? Nako. Supposed to be, they can work under pressure. Kasi mga ano na ito mga kumbaga, mga legendary na po itong mga ilagay dyan pero hindi pa rin nakayanan yung pressure yata. Or there is something else, no? Na hindi na talaga nila kayang ipagtanggol. Hindi na talaga nila kayang pagtakpan ang mastermind. Ang tanong, who is the mastermind, mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Comment na lang po. Yan mga kababayan, don't forget to like the video. Maraming salamat po.